mag-aamputa, dalay ko lang imong ngalan sa walay katapusan sa makausapan doon. Papasalamatan kami sa kagayunan nga gawason kami nga makaduol sa imong trono sa grasya, nga makapamati sa imong pulong, nga kadagan sa imong kalag espiritu, nga makahatag usab og katagbawan sa among nga kinasuluran o Dios nga bahin sa among nga kinabuhi luwad nga imong ligasa o Dios. We pray that you will continue to cover us with your precious blood. Andamang mga itulungog sa matag usa sa mga katawan nga kini o Dios, hallelujah, makadungog o ikaw gayud bago panalangin sa mga kasing-kasing mga pugsan sa mga pulong o God nga matag kasing-kasing kami sa mga katawan daw tabunog na kasing-kasing nga mabugsan sa mga pulong. Ikaw magapanalangin sa una-una nga makasabot usab sa mga mensahe. Tabuni kami tanan sa amiling nga dugo o ikaw Ubaga palipot si mga nulunda o Lord God. Ikaw magkaamang pabuta, pabungo, papawali sa kaaway, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, pagkapaglingkod ang matag-usa. Now, sa Exodus chapter 24. Okay, Exodus chapter 24. May mo din sa versikulo 1 magsugod. Ug ang Dios naga ingon kang Moses, tungas kanako, dungas diri kanako, dala uban kanimo si Aaron, si Nadab, si Abihu, ug asitinta ka mga leader sa Israel. Kamong tanan mo simba dinha sa halayo. Okay. So, matod pa din nga si Lord instruct ni Moses. Kasi si Moses instruct ni Lord, come up here to me. Saka diri ali ka nako, matod pa. So the message of God this morning is that come up to the Lord and wait. Matuol pa si Ginoo mo, adto tas Ginoo og magpaabot. Nagsugod gid si Lord kang Moses nga ngari kanako. Di ba ingon si Lord sa Matthew chapter 11:28, duol kamong tanang gikapuyan gibudlan kay papahulayon ko kamo. Pero kang Moses dili kapahulayon ni Moses ang katuyuan ni Lord nganong ipasaka si Moses ngadto sa paduol sa Ginoo. O ingon siya, so ang action word come up mo are anhi diri. And then ikaduha, bring dal-a si Aaron, si Nadab, si Abihu, o si tinta ka mga leader sa Israel. Now, Moses means drawn out. Gikuha si Moses. Asa gikuha si Moses sa tubig. Drawn out, gikuha siya sa tubig. So si Moses. And then, ingon sa dala si Aaron. Aaron means bright. Hayag. Gadanag. Nadab means willing, andam, o liberal. And then Abihu means he is father. Siya ang amahan. O ang sitinta ka leaders. So sitinta ka leaders para si Moses, si Aaron, si Nadab o si Abihu. Pila sila tanan kabuok? 74. Daghan sila. Ingon ni Lord, mo anhi mo nako. Uban to sila. 74 mo, 74 mo kabuok mo. Duol nako. And then unsay buhaton nila dito? Unsay buhaton? Magsimba. Okay. Pero naay sumpay ana. Unsay sumpay ato? Simba. Kamu kanako samtang ato pa kamo sa layo. Okay, magsimba kamo kanako samtang ato kamo sa layo. Okay, kana ate ato nang sabto nato i-capture nato na. Ato na kon. Simba, you must worship from a distance. Magsimba mo samtang naapa kamo sa layo. Tanaw nato usay pasabot ni Lord ana. Kaya itong sabtulog ay Biblia, di na nato paminawon kung dili sabtulog kay kita bang tanan makapaminaw, pero kita bang tanan makasabot. Dili ta kasabot kung dili gid nato tugaron o paminawon og ayang pulong. Kitang tanan makapaminaw, pati mga bata makapaminaw, pero ang pangutan na makasabot ba ta? Okay, so sabto na to na kayo. Verse 2. O sige, yung sa verse 2, pwede mo basa sa Bisaya diha. Ikaw lamang walay lain sa imong mga kauban ang makaduol kanako. Ang katawhan dili makauban kanimo. Okay. So, di ba naanay kalainan sa verse 1 o verse 2? Ang magsimba sa layo, si tinta katro ka mga tao.
Pag-abot sa verse 2, hala, ano sa naman to? Si Moses ra ang mo duol sa Dios. Siya ra isa, makaduol. Ano, siya ra makaduol. Umatod pa, wala nay lain. Ang uban, dili makaduol. Sa ato pa, si Moses, o si Aaron, si Nadab, si Abihu, o si Tinta, dili pwede. Ang si 74, dili pwede makaduol sa Ginoo. Ano ka ha? Ano? Unfair lagi. Tanaw na to, kasi pasabot. Okay. So, matod pa dili sila ka saka sa bukid. Sa pagsimba sa ubos, sa katong distance, sa ubos to siya. Okay. Verse 3. Okay, basta verse 3. Verse 3. Busa giadto ni Moises ang katawhan og gisuginlan sa tanan nga mga nga gisugo sa Ginoo. Tibuok Israel nagdungan pagtubag. Buhaton namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Okay. Sa verse 1, instruction man to ni Lord. Instruction to sugo pa to. Unya, pag-abot sa verse instruction ng verse 1 to 2. Verse 3, mo din to ang action ni Moses. Instruction na to ni Moses. So, kinanglan pa nga tumanon ang instruction. So, si Moses ni naog sa makatawan o suginlan niya ang makatawan sa giingon ni Lord sa iya ha. O matod pa, pag sugilo ni Moses sa makatawan sa instruction ni Lord, kung sa tubag sa mga tao, buhaton na mo ang gisulti sa Ginoo. Moto ilang respond, ilang tubag. Okay, kaya mo lagi, kung man og dawat sa mensahe, relay, isulti. O niya ang maminaw, mutubag sila. O sa ilang tubag, buhaton na mo ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Okay, verse 4, basa verse 4. Verse 4, basa ang palihog. Isulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo unya sayo kay sa buntag sa pagkasunod adlaw nagtukod sa galaran sa ilan sa bukid ug nabutang sa 12 ka bato nga dumanan alang sa 12 ka banay sa Israel. Okay. So, si Moses gisulat niya ang tanang instruction ni Lord. Gisulat niya ang tanang instruction ni Lord. Unya, si Moses, diba? Siya pa receive sa message. Siya pa nisulat sa message. Kaya siya magpadaygan ato. Wala man sa sekretary. Wala sekretary. Siya diya siyaan. Unya, pag sayo sa buntag, amatod pa, si Moses pag yun ang nibangon o naghimog altar. Dito sa tiilan sa bukid. Na ako'y maladaan ko si Lord manugo. Muna kung ikasuguan ni Lord, ayun na lang gito reklamo. Hello? Hello? So, human og sulat ni Moses instruction. Sayo pag sa buntag, ni mata. Okay? Muhimo siya halaran. Dito gid sa piilan sa bukid. Unya, nagbutang siya 12 ka bato. Matod pa, kay para sa 12 ka tribo sa Israel. So, nangita pa siya 12 ka bato. Daghan na yung trabaho, di ba? Oh, siya may instruction na ni Lord. Siya tanan ang nakatrabaho. Verse 5. Unsay trabaho na po niya? Verse 5. Unya nagsugo siya ng mga batan-ong lalaki aron paghimo og mga halad na sunugon ug pag-ihaw og turong baka aron ihalad niya sa Ginoo alang sa usa ka halad sa panaghiusa. Okay. Anak pa siya nanugo sa verse 5. Ang kisig-isugo niya, mga batanon o tiguang? Batanon. Oy, batanon, andam na mo kung suguon mo. Hello? So, ganang batanon, estudyante dili. Ang ganang ibang batanon, kasi siyempre, mga estudyante batan. Estudyante, ganang mga eskwela man. Tanang baya, ang mga batanon, mga eskwela baya. Bata o batanon, mga eskwela baya na. Magalit gulang, mga eskwela pa. So, gisugo ni Moses, ang pipila ka mga batanon ng mga Israelita para sila kunoy maghalad sa salad sinunog sa mga turo nga baka isip nga halad peace offering to the Lord. Anak pa siya nagsugod og panugo.
Kisa gisugo niya bata, mga batanon o tiguang? Mga batanon. Kusa mga batanon dire, andam-andam na magsuguon mo. Amen. Panawag tiguang. Kani lang bersikulo po sa naan na to. Nya pero ang gisugo ko na ni Lord ang tiguang man si Moses man. Oh, di ba? So, alo. Onya kana ang batanon may nagkuan sa pagkalad. Verse 6 unsa gihimo napoy trabaho si Moses. Verse 6. Unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo ug gisulod sa mga dulang. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Okay. Now, napoy trabaho si Moses. Siya ay nakuha sa dugo, ang tunga sa dugo, gibutang niya sa dulang or palanggana basin. Ug ang tunga nga lain, iyang gibutang, iyang sablig sa altar kay maumanto siya ang halad para sa peace offering nga. Ang peace offering it means halad sa pagkigdait. Nakigdait ka ni Lord. Kung natawag peace offering, na ako'y peace offering, nag-away mo, sina pa peace offering. Di na ta mag-away, magbati na ta. E bati ka ayo nga, bati patong mga relasyon. Amen. Okay. Now, pag human atong halad, di ba, asa man ang halad? Sa outer court, di ba? Outer court. Okay, outer court ang halad. Verse 7, nanay changes. Masay verse 7, nandun ko ba sa verse 7? Niya gikuha niya ang basahon sa kasabutan ug gikusog niya kini pagbasa ngadto sa katawhan ug sila miingon. Tumanon ang tanang gisugo sa Ginoo ug sundon namo siya. Okay. Naana pa gibuhat si Moses. Dito pa nagibuhat si Moses, di ba? Oh. Pag samtang naghalad tong mga batanon, nagisugo ni Moses. Hikuha ni Moses ang basahon sa kasabutan. Gibasa gid niya og kusog. Kawa pa man to'y microphone sa una. Libuan Diba? ka ba? Wa pa to'y microphone sa una pero milagroso. Nga nung makaabot man ang tingog sa katawhan. Kay ang Diyos milagroso. Halo. Ibasa niya og kusog ang mga pulong sa Ginoo ngadto sa katawan ug ang mga katawan nga nakadungog nga nakasabot niingon sila unsa ingon nila? Tumano namo ang tanang gisugo sa Ginoo. Nindot kayo na paminaw no. Nganong ningon sila tumanon kay nakasabot sila kay naa gisugo pud si Lord. Ay gisugo si Lord. Now, kining verse 7 sa di na ni sa outer court. Sa holy place. Oh, sa holy place na ni. Ang outer court murag sa gawas. Ang holy place na nasa sulod kay tulo man ka compartment, tulo man ka hutong. Outer court mo tong halaran. Ito kasiga dito kalayo sa gihalad. Sa holy place naa dito ang ito ka kandilarya nga bulawan. It means sa 7 churches in Asia. O na din ang table of showbread na dito ang tinapay nga 12 ka buok. Matod pa representing sa 12 ka tribo sa Israel. Moto siya ang pagkaon. Hello. Matod pa. So naana ni karon sa verse 7 naana ni sa holy place. Ang verse 6 outer court na siya sa gawas. Itong halaran. Okay. Mo na nga matingala mo siguro sa uban simbahan na nag-adto mo. Nganong apay wali nang ulikta na mag-offering. Ang offering tapos gawas unang offering mo sa walahing offering. Unang offering dito sa gawas ang offering. Una nakatuan jud ko nga naay uban simbahan ako. Nauna lagi offering anang wali. Biblical gyapon. Hello. Okay, so ang verse 7, holy place na ni siya. Gibasa ni Moses ang libro sa kasabutan ug gikusog jud nagbasa ang mga tao ni tubag among buhaton ang tanan nga gibuhat gisugo sa Ginoo. Sinatumanon. Verse 8, basaha palihog. Niya gikuha ni Kay gikuha ra po ng tugo. Nga gibutang sa mga palanggana o gisablik na niya sa mga katawhan. Okay. Og sa kuan pa, og sa New Testament pa ni mo na tawag communion. Ang simbolo siyang lawas o simbolo siyang dugo ni Jesus. Muna representation niya sa Old Testament na kuan. Kaya kanang gibuhat sa Old Testament, malagpadayag na sa umaabot nga katumanan sa gisulti sa daang tugon.
Kaya nga pa sa Biblia, sa New Testament, ang daang tugon, landong lang sa bagong tugon. The Old Testament is just the shadow of the New Testament. So, isa-isa diri sa Old Testament sa umaabot nga katumanan. Na imutuman anak, pagbaog ka na si Kristo Jesus. Okay. Now, hona, gisablik dayon kuno ang asa gisablik sa mga alaran ang dugo, matod pa. Kisa gisablikan? Katawhan. So, isa man, nakadugo na lugar mga tao. Hello, nakadugo. Gisablikan good. Dugo deh. Nakadugo. Hello. Matod pa, splattered it over the people. O matod pa, unsa di ni Moses? Kini nga dugo. Unsa daw? Kini ang dugo nga nagligon sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo-uban kanato Oh, sa paghatag okay, kana siya. Kini nga dugo nagligon sa kasabutan. Nga hatag sa Ginoo kanina. No, okay. Verse 9. Si Moises, si Aaron, si Nadab, si Abihu, ug ang 70 kadagkuan sa Israel tunga sa Bukid. Okay. Now, naay ko under ba na ay hutong. Nahan ay. Human ato nga naghalad, na human na og sa bligi ni Moses sa dugo sa mga halad, ang mga tao, anak pa dayon si Moses, si Aaron, si Nadab, si Abihu, o ang 70 ka mga leaders or elders sa Israel, ni climb up to the mountain. Sulod sila sa holy place. Kay ang outer court tamang dito sa tiilan sa bukid. Pag saka ato hinahinay na to sa holy place. Holy place na. Oh, ana, usal pa din outer court na diya. Taman aning gate. Holy place na siya. Okay. So atong sabtulog ayo. Okay. And then isaka na sila. Okay. Verse 10. Okay, verse 10 palihog ko. Kung nakita nila ang Dios sa Israel, sa iyang kailan, nakita nila ang daw sa piro nga dalan nga ingon kahayan sa langit. Okay. Di ba yun si Lord, come up. Saka. Come up to me. Saka nako. Ito ano siya sa ibabaw. Asa man itong Ginoo sa langit o dito sa ilalo? Sa langit ibabaw. Lord, come up to me. Kaya mo siya ibabaw, musaka ta. Hello? Okay, naila-ila yung mountain. Di ba pag simpa ni Noah, dito siya sa kang Moses ata pagbuhat sa arka dito di ba gibuhat to sa bukid, di ba? No niya paglanding sa arka sa bukid sinalandan sa Mount Ararat, dito nag-worship si Noah. Dito first worship si Noah, naghalad siya sa mga clean animals. Worship means sa bukid gid siya. Kita mas Lord ibabaw. Kang Moses sa Mount Sinai, bukid sa Sinai, dito siya nag-worship ni Lord. Kang Abraham, Mount Moriah, dito siya nagsimba. Kang Elijah, Mount Carmel, pulos gina siya bukid. Kaya panibawon, bukid gid siya kuban dugay, wala ka tungas, dugay ka tungas. Hello. Hallelujah. Dili ka tungas, dili makitag angas. Masa di ka tingang at dili makitag angas, kaya makatungas. Oh, hello, gatungod sa kapangas. Hallelujah. So, sa verse, okay, sa verse 10, di ba? Pagtungas nila dito sa holy place, they saw the God of Israel. So, naay mga action. Come up, saka, and then worship. Then bring, dala, ang mga halad. Kaya kung imo na puhaton, muna ito tiba na makita na itong Ginoo. Hello? Di ba, naghalad na po siya sa ubos. Pag maghalad, nahibuhat na ni Moses ang mga procedure, ang proseso, ang hanay, kubanyag, bisipis, dugo sa katawan. Sulod versikulo, nanaka na sila sa
ka na sa bukid. Bukid, nanaka siya sa bukid. Dahil unsay sunod na bersikulo, pagsaka na sa bukid, nakita nila sa verse, Nakita nila ang Diyos sa Israel. o nakita nila ang Diyos sa Israel. Kaysa na gusto na lumukap up ta kay makikita siya. Amen. Di man ta makita sa Ginoo kundi ta motuo sa iyang giingon. O abo, nakita day ta karon. Kung dito ra kus Cagayan. Ay non pwede man sa video call. Medyo man sa nadiha. Pero lahi ginang face to face. Di ba? Lahi dyan na face to face. So gusto ni Lord nga mukam up ta kay gusto siya makikita sa atong mga naong nga mga gwapa at mga gwapo. Amen. Kamay rin gwapa-gwapo din. Diba? Alo, kaya mengon po dad. Bisag maot ang anak sa kong anak, basta anak gusto gyapon ako tan-awon. Amen. Kaya may isa ka, day, maot magkasuban, pero para sa ako, gwapa ka, gwapo. Amen ba? Katawa sila. Di ba, no? Oh, wala na dyan, pero mabukat po na ang mga twins bitaw. Okay, wait, para, appreciate yun. Oh, appreciate, oh. Okay, so pagkakita nila sa Ginoo, matod pa. Unsa daw kuno ang tingnan sa Ginoo, unsay color daw? Unsay color nakita nila? Representing Daw sa sa pero. Nagalan. oh, sa piro nga Hayag lang. kahayag. Hayag lang. Unya unsa pa? Hayag sa langit. Sama. Oh. Kahayag sa langit. O sama kahayag sa wala nila nakita ang naong sa Ginoo nga naong jud. Ang kahayag sa iyang presensya. Nga dato brilliant blue or lapis lazuli. Sama ani makita natos kapangaruran nga na ang color representing sa presensya ni Lord. Dili gid ang dagway ni Lord. And then okay, verse 11. Asa yun? Dire. Wala niya unsaa ang mga kalungkuan sa Israel. Nakita nilang Diyos, unya nangaon sila og nanginom. Okay ka na. Di ba ingon ni Lord, basta ang makita sa ikuan, patyon, pero atong panahon na, pabor sa Ginoo, wala niya patiya, wala nung saa. Favored ang 74. First time tong 70, o si Nadab, si Moses, o si Aaron, okay naman si Moses, nakikita naman siya, ato ba sa Ginoo, si Nadab, o si Aaron, o si Abihu, o si Tinta, first time nila, na naka face to face sa Ginoo, sa iyang presensya. Hello. Sila gid mismo kita sa naka-feel sa presensya ni Lord o nakakita nga ingana kaanyag kahayag ang Dios, dili siya Dios sa kangit-ngit. Hayag siya, di ba? Ang sky, mag-usap-usap siya, nagtsadak isa nag-color, kay puti o sa blue. Di ba? Ingana ang atong Diyos, matod pa, nakita nila. O, matod pa, bisag ingana, bisag nakita nila ang Ginoo, wala sila laglago, wala sila patya ni Lord, kanang last portion. In fact, the 8 covenant meal, nakikaon sila sa Halad. Kasi kikaon nila? Kabinan ito. Day, Sila og nanginom. Mga halad ka. verse 11. Okay. Day 8 and drunk. Nagkaon sila, nangaon sila, nag-inom sila. Nakig-fellowship si Lord. Nakig-kaon si Lord. Take note of this. Wala sila nagdalag pagkaon. Kasi pasabot. Sadyang nag-receive, naghatag si Lord og word. Mo pagikaon nila. O ang drink, ang presence si Lord mo na ito, giinom ang presensya ni Lord. Di ba ang presensya ni Lord is? Ang pulong niya, makabusog. Food ang iyang word, ang iyang presence, murag tubig, presensya, makatagbol sa atong kauhaon. Amen! Hello! Walay food dito ilang gidala nga literal food, but spiritual food. Ang revelation ni Lord, ang pulong ni Lord mo ilagi kaon, o ang iyang presensya mo inang giinom. No. So ingana nga nag-enjoy sila atong panahon na. Asa sila napita ato? Outer court, holy place. Holy place. Ingana siya. Now,
Verse 12. Paligog basa sa verse 12. Ang Ginoo maingon kang Moises, tungas nga rin kanako sa bukid o pamilin diri. Ihatag ko kanimo ang duha ka papan nga bato nga akong gisulatan sa tanang mga balaod aron itudlo sa katawhan. Okay, naana po gisugo si Lord kang Moses. Human ato nagkaon sila nag-enjoy dito atong 74 sila kabuok. Ika-75 si Lord. 74 man to sila, 70 dahil si Moses, si Aaron, si Abinadab o si Abiho, 74, ika-75 si Lord. Pag humana to nga nagkaon sila dito sa verse 10, pagka verse 11, na po giingon si Lord kang Moses, tungas diri sa bukid, kaya dito pa matos holy place. But naapay, taas. Oh, ito pa taas, ibabaw. Oh, kay katong holy place, tunga-tunga pa to sa bukid. Tunga-tunga pa to. Holy place pa to. Ang most holy place, dito na sa ibabaw. Okay. Ingon si Lord, tungas diri, come up to me. Come up to me. Hello. Muna ang atong edad, ayon na ihimong excuse nga di nakakapaservisyo ni Lord kay tiguang naka. Kaya na makita may nagruso si Lord sa imong pagkatiguang, challenge ka sa mga patanon na sa imong pagkatiguang nakaalagad ka nakaservisyo sa Ginoo aron ang mga patanon na challenge maulaw ta mga tiguang nangalagad kita naglingkod ra. Hello. Okay. Come up to me on the mountain. Wait there. Tungas nako sa bukid o paabuta ko dito. Paabuta ko dito. Nag-isap, paabuta sa ato pa. Hulat lang diniha. Hulat lang dito. Kaya naman, I will give you the tablets of stone on which I have inscribed the instructions and commands so you can teach the people. Kay ihatag nako sa imo ang papan, matod pa, papan sa bato, nga akong nasulat dito, ang akong mga instructions o kasuguan, aron itudlo nimo sa mga katawhan. Nag-specific si Lord kung sa iyang tuyo. Hello? Nga no mapang gyud nga hagu-haguon, gihagu-hagu pa man ni Lord si Moses ug tunga sa bukid. Ug ang Ginoo na mo na dito sa ubos. Gitan-aw ni Lord ang atong sakripisyo. Hello? Iyang gitan-aw mo sakripisyo pa ta mo ubay pa ta ni Lord. Ug ato bang edad, ug ato bang tuhod, ato bang pamilya hinungdan nga di ta kaduol sa sugo sa Ginoo. Hello, kay mo na ako pamilya di kabiyaan. Pamilita, nakalimot ka nga kung mga ayaw di nagkata na itong pamilya, tagaan po na itong panahon ang nagkata na itong pamilya mo ang Ginoo. Amen ba? Kaya sa imurong pamilya, ang nangay na itong panahon nga nagkata na itong pamilya, wala na itong tagay-higayon. Amen ba? Hello? Muna nga, pinagi sa paghatag na itong panahon sa Domingo, at least naghatag tag panahon sa naghatag na itong pamilya o kinabuhi ang Ginoo. Okay. Nainta ka, inindot ka ini siya. Okay. Where are we now? Verse 13. Moises, Okay. Sige. si Moises nananda uban sa iyang salubong ni si Josue o nanungas na sa bukid sa Dios. Okay, kani karon. Nganong si Joshua ra ang giuban ni Moses. Patungas ito sa next na nga level. Si Aaron, si Nadab o si Abihu wala. Ganina wala si Joshua na-mention. Di ba wala na-mention si Joshua ganina? Wala. Nga nung karoon man siya nito nga. Ha? Ika-75 siya. Ika-75 na siya. Kay 70 dito ka elders. Si Moses, si Aaron, si Abihu, si Nadab. 74. Ika-75 dahil si Joshua special appearance. Special appearance. Special appearance. Siya may assistant ni Moses. Diba? Special appearance. So, si Moses o ang assistant ka si Joshua ni asa na kuno? Ni tungas sa bukid sa Dios. Sa ato pa, nabilin si Aaron o si Abihu, si Nadab dito. Ang giuban na po ni Moses si Joshua. Wala giningon uban ay sa Moses murag naaga ni pinalabi
Nganong gibilin man nimo? Nganong si Joshua ra maimong gi kuyo. So di ka pwede magsilo-silos, magsinasina. Amen. Kay na ay gusto ni Lord nga tuyo. Part na sa tawag ni Lord. Na kung kinsay gi tawag niya ana portion, dili na ta magsinasina, malain-lain, magsilo-silos. Ang luod-luod. Hello. So, sa verse 13, si Moses o si Joshua ni saka sa bukid. Okay. Verse 14, unsa na itabo? Verse 14. Giingna ni Moises ang mga kadagkuan, hulat kamo dinhi hangtod nga may balik kami. Ani auban kaninyo si Aaron ug si Hur. Kung kamo may kasungian, damo kamo kanila. Okay. Nag-instruct din si Moses sa elders katong si Tinta o si Tinta. Nga, pabilin mo dere. Ganina, ingon si Lord, saka sa bukid Moses, paabot ta ko dito. Si Moses po, ingon siya, ipasaka naman si Moses sa bukid ni Lord, dito sa higher na yun. Ingon si Moses, hulata ko diri ninyo. Samtang wala ko, upa ninyo. Kung naay mga lang tugi o lalis, nga mahitabo, pagkonsulta lang ni Aaron o ni Hur. Moto iyang gisaligan. Moto iyang saligan. Ay, di ba si Aaron at si Hur right hand niya, left hand? Badi-badi niya, left and right hand niya. Okay. So, gisnanugon si Moses. Okay. And then, sa pabilin mo diri pabilin mo diri, o paabuta mi. Paabuta mi. Okay, kana ha, kana paabuta mi. Okay, and then, verse 15. Palit ko sa verse 15. Suna si Moises sa bukid ug ang panganod mitabon sa bukid. Okay. Di ba naman to si Joshua? Kasi Moses rin mag-ipakuha ni Lord. Nag-uban sila baklay, pero pag abot na sa ipinakaibabaw, si Moses na ini lahos. So sa tabo, nasa ubos-ubos sa holy place ang katong si Tinta, o si Abinadab, o si Hur, o si Aaron. Si Joshua tos ibaw-ibabaw. Kaya paabot ni Moses. Okay. And then, matod pa diri, samtang nitungas na si Moses ibabaw. Unsay nahitabo? Ang panganod ni tabo niya. Katong panganod nagrepresentar to sa presensya ni Lord. Og sa tabernakulo pa to sa Moses, motoy kortina, di ba?